Chapter 301 hanggang 305. Bumili ng mura. Kinurot ni Yefan ang pisngi ng babae, paano magkakaroon ng washboard sa mga araw na ito, at kung mayroon man, hindi ako makaluhod. Ako ba ang uri ng lalaki na lumuluhod sa isang babae? Nagpout si Ning Zimo, medyo hindi kumbinsido. Sabi, sino ang nakakaalam kung ano ang hitsura mo sa harap ni President Su, hindi ko pa nakita ito dati, baka nagpapanggap ka na isang malaking tigre sa harap ko, at isang maliit na pusa sa harap niya. Nakaramdam ng galit si Yefan at tatalikod na sana siya at ibibigay ito sa kanya. Ang babae ay nagbigay ng kaunting aral, ngunit nakita niya na ang buong katawan ni Ning Zimo ay lumiit sa kubrekama. Huwag kang sumama. Ako. Hindi ko talaga kaya. Patawarin mo na lang ako. Nagmalaki si Yefan nang marinig niya ang pagmamakaawa ng babae, ngunit hindi niya talaga pinaplano ang gagawin, dahil naalala niya na ngayon ay kailangan ko ring samahan sina Mumumo at Doyuner para bumili ng sasakyan. Kung iisipin, ang pagbili ng kotse sa umaga at paghahanap ng paraan para mapasaya si Su Qingzhou sa hapon ay medyo nakakatakot na gawain. Pagkatapos maligo at magbihis, nagpaalam si Yefan kay Ning Zimo at umalis sa Zia Tea House. Dahil nakipag-appointment siya kay Mumumu para makipagkita malapit sa paaralan, sinundo ni Yefan ang babae malapit sa Huahay Higaw. Si Mumumu ay nakasuot ng mahabang puting thermal coat, pulang scarf, at itim na leather boots. Mukha siyang bata at hindi magagapi at sobrang sweet. Paano, maganda ba si Miss Ben ngayon? Umaasang tanong ni Mumumo pagkasakay niya sa kotse. Bulong ni Yefan sa kanyang puso na lalo siyang nanlalambot, at napakahusay niya pagkatapos ng kaunting pagbibihis, ngunit sinabi niya, normal lang, okay lang. Galit na nagpout si Mumumo, bulag ka. Nung hinihintay kita sa gilid ng kalsada kanina, kahit 4 na tao ang nagtanong sa akin ng contact information, 2 sa kanila ang nagmaneho ng BMW at ang isa naman ay nagmaneho ng Cadillac, parehong mayaman at gwapo. Okay, may mali sa mata mo. Matapos marinig ito, hindi naiwasang magtanong ni Yefan, kung gayon, ibinigay mo ba ito sa kanila? Humajijek si Mumumo, ano ang problema, kung ibibigay ko ito, magseselos ka ba? Si Yefan ay nagmamadaling huminto, hindi na nagtanong, at nagmaneho ng diretso sa apartment kung saan nakatira si Doyuner. Pagkababa ko, nakita ko si Doyuner sa pintuan ng apartment building. Ang batang babae ay nakasuot ng isang kulay abo na button-down na woolen coat, puting sweater, itim na skinny jeans, at isang pares ng mahabang binti na namumukod tangi, at ang kanyang ugali ay mas intelektual at maganda. Gayunpaman, sa tabi ni Doyuner, isang lalaking naka-brown jacket at ripped jeans ang kausap niya. Ang lalaking nasa tabi niya ay isang asul na Ferrari California. Parang suot niya, at lalaki rin siya. Oh, Yefan, bilasan mong bumaba, baka may problema si Mr. Do, sabi ni Mumumo na nakakunot ang noo. Ano ang problema, sino ang taong iyon? Bababa na sana si Yefan. Anak siya ng president ng school board namin, si Xi Tian. Kakabalik niya galing sa pag-aaral sa Yingguo last year. Mataas daw ang pinag-aralan niya, kaya diretsyong binitawan niya ang titulong vice principal. Hinahabol niya si Mr. Do. Anak kasi siya ng chairman, kaya hindi siya masyadong matanggihan ni Mr. Do, hindi ko naman akalain na pupunta siya dito. Sabi ni Mumumo. Sumimangot si Yefan, hindi pinakinggan si Doyuner na binanggit na hinahabol siya ng ganoong tao, medyo hindi komportable, bumaba ng kotse at tumakbo. Yuner, umalis na tayo, humakbang si Yefan at sinabi. Nakita ni Doyuner si Yefan na may bakas ng kahihiyan sa kanyang mukha, at sinabi kay Xi Tian, Principal Xi, nandito na ang kapatid ko, alis muna ako, pasensya na talaga. Nakipag-appointment ako sa kapatid ko. Nang marinig ito ni Xi Tian, hindi nasisiyahang tumingin siya kay Yefan, ikaw ang panganay na kapatid na laging sinasabi ni Yuner, ang panganay na kapatid na nakilala mo sa welfare home. Naisip ni Yefan na hindi kita kilala, kaya hindi na siya nag-abalang pansinin ito, at inabot ang kamay para yakapin ang babae sa kanyang mga balikat, binalak niyang ilayo si Doyuner. Tumigil ka. Magalang ka ba? Kinakausap kita. Huminto si Xi Tian sa kalsada at sinabing, ikaw at si Yuner ay hindi magkamag-anak, sa totoo lang, gusto mo bang samantalahin ang relasyon sa bahay ampunan? Para dein si Yuna. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, bakit ko niloloko si Yuner? Ano pa bang magagawa ko? Lumingon si Xi Tian at itinuro ang Lexus na minamaneho ni Yefan, magaling kang sasakyan, at nasa kotse si Mumumo, ano ang relasyon mo sa kanya? Kilala mo ang babaeng iyon? Nagtataka si Yefan. Ngumisi si Xi Tian, ang anak ni Mr. Muzusong ay nag-aaral noon sa ating paaralan, sino ang hindi nakakakilala sa kanya? Nagpapanggap ka bang tanga, o sinusubukan mong iwasan ang paksa? Ayaw magpaliwanag ni Yefan, kaya hinawakan niya ang kamay ni Doyuner at naglakad patungo sa sasakyan. Natural na tumanggi si Xi Tian, kaya hinabol niya ito at sinabing, Yuner, ayaw mo akong maging girlfriend, dahil ba sa kanya? Paanong hindi ko may kukumpara sa kanya? Say something. Principal Xi, nasabi ko na rin na maraming beses ko na itong pinagdaanan, hindi pwedeng pilitin ang mga emosyonal na bagay, ayos ka lang, pero hindi tayo bagay.
Pagkatapos magsalita ni Duyuner, ayaw na niyang magsalita pa, at mabilis na naglakad papasok sa kotse. Si Xe Tian ay hindi kumbinsido. Nang makitang papaalis na si Ye Fan, bumalik din siya sa kanyang Ferrari sports car. Nagmaneho si Ye Fan, at agad na sumunod si Xe Tian sa kanyang Ferrari. Sa sandaling tumama ang sasakyan sa kalsada, sumulyap si Ye Fan sa rearview mirror at walang imak na umiling. Si Duyuner, na nakaupo sa likuran, ay humihingi ng tawad, "Pasensya na, Kuya Ye Fan, hindi ko inaasahan na darating si Principal Xe. Hinaharang niya ako noon sa paaralan, ngunit hindi ko inaasahan na tatakbo ako sa apartment sa pagkakataong ito. Wala naman siyang ginawang masama sa iyo, di ba?" Tanong ni Ye Fan na may pag-aalala. Hindi totoo yan. Madalas lang siyang magdala ng mga bulaklak at maliliit na regalo dito, pero ang ilan ay masyadong mahal. Ibinalik ko na ang mga iyon sa kanyang opisina. Napakairitado rin ni Duyuner, anak siya ng chairman. Siya na naman ang pinuno ng paaralan, at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Bamulong si Ye Fan, "Kung gayon, huwag kang magturo, tutulungan kitang makahanap ng ibang trabaho, at sa iyong mga termino, mas madaling makakuha ng trabaho na mas madali at mas mahusay na sweldo." Napaawang ang labi ni Duyuner at ngumiti, "Brother Ye Fan, itigil mo na ang pagtawa sa akin, bukod sa pagtuturo, ano pa ang magagawa ko? Nga pala, bakit ka nandito, kaklase na si Mumumo?" "Hihi, Teacher Do, ngayon ay dadalhin tayo ni Ye Fan para bumili ng kotse, hindi mo ba alam?" Lumingon si Mumumo at sinabing, "Ah, bumili. Bumili ng bagong kotse." Nagulat na sabi ni Duyuner, "Brother Ye Fan, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Hindi ko na kailangang bumili ng kotse." Sinabi ni Ye Fan, "Naaalala ko na nakuha mo ang iyong lisensya sa pagmamaneho noong nakaraang taon, hindi ba? Bumili ka ng isa. Tutulungan ka ng kotse na maglakbay, kaya hindi mo na kailangang sumakay ng bus o subway tuwing babalik ka sa orphanage. Ngunit wala akong pera, at ayaw kong gamitin ang iyong pinaghirapang pera." Napayuko si Duyuner, "Gusto kong umasa sa sarili ko." Lumingon si Ye Fan at ngumiti, "Hindi mo magagawa ito kung ayaw mo. Maliban kung hindi mo nakikilala ang aking kapatid, o gusto kong bilhin ito para sa iyo, magmaneho ka na lang." Hindi alam ni Duyuner kung ano ang sasabihin. Bagamat masaya siya sa pagtrato sa kanya ni Ye Fan, labis siyang nalungkot. "Kung ganoon ang kaso, bibili ako ng mas mura." Naisip ito ni Duyuner. Kabanata 0302 Pagpatay sa baboy. 0302. Sumulyap si Ye Fan sa rearview mirror at sinabing, "Itong Principal Xe ay kawili-wili. Gusto niyang sundan tayo hanggang sa makabili ng sasakyan. Natatakot ba siya na may gawin akong hindi maganda sa inyong dalawa?" "Haha, Ye Fan, kailangan mong bumili ng mas magandang kotse para kay Mr. Du mamaya, kung hindi, pagtawanan ka ng lalaking iyon." Umaasa na tumingin si Mumumu sa palabas. "Naisip mo na ba kung anong sasakyan ang bibilhin mo?" Naalala lang ni Ye Fan na hindi niya tinanong ang babaeng ito. Nagpout si Mumumo, "Hindi ko maintindihan ang mga kotse, kaya ano sa tingin mo ang tamang sasakyan para sa akin? Gusto ko lang maging mas maganda. Wala akong pakialam sa performance na pinapahalagahan niyo." Medyo, naalala ni Ye Fan ang isang insidente kahapon at tinapik ang kanyang ulo. "Nga pala, paano ang Porsche? Ang bagong 718 ay gumagamit ng makina ng Porsche na paalang na kalaban, na gumaganap ng maayos at mukhang maliit. Porsche. Binigyan ako ng tatay ko ng 700,000, sapat na ba?" Tanong ni Mumumu sabay kindat. Dapat sapat na iyon. Kinuha ni Ye Fan ang kanyang telepono at naghanap ng larawang ipapakita sa babae. Lumiwanag ang mga mata ni Mumumu nang makita niya ang larawan, "Ayan. Ang cute." Matapos mapili ang babae, si Ye Fan ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, at tumakbo siya sa buong daan. Pagkatapos, ilang tao ang pumunta sa isang Volkswagen 4S shop sa Huahay, kung saan binili rin ang mga sasakyan ng Porsche. Kakahinto lang ng sasakyan ni Ye Fan, at ang Ferrari California, na wala sa langit, ay nakapark din sa isang tabi. Nagmamadaling lumabas ang shopping guide ng 4S store, halatang nilalampasan si Ye Fan at silang tatlo, at pinuntahan muna si Xe Tian. Pagkatapos ay binati ng pangalawang tao na lumabas si Ye Fan ng nakangiti. Kinatuwiran ni Xe Tian ang kanyang jacket at tumingin kay Ye Fan ng medyo mayabang, isang pakiramdam ng superioridad na naging dahilan ng kanyang pagiging kampante. "Pumunta ako para makita sila, hindi mo na ako kailangang ilibot." Winuwagayway ng dalawang shopping guide ni Xe Tian Chow ang kanilang mga kamay. Narinig ito ng shopping guide ng 4S store at natawa, "So magkasama kayo. Pasok, may paborito ka bang sasakyan?" Nagmamadaling sumigaw si Mumumo, "Gusto kong makita ang 718. Dalhin mo ako doon. Is it the new 718? Dalawa na lang ang sasakyan ngayon, anong kulay ang gusto ng babaeng ito?" Sinabi ni Mumumo, "Pula. Malaking pula. Nagkataon lang talaga. Meron tayong puti at pula, punta ka dito." Masigasig na pinapasok ng shopping guide lady ang ilang tao. Mabilis na naglakad si Xe Tian sa tabi ni Duyuner, at nagtanong na may kalmadong ekspresyon, "Yuner, gusto mo bang bumili ng kotse?"
Sabihin mo kanina, mayroon akong maliit na relasyon sa mga may-ari ng maraming 4S na tindahan. Itong 4S store anak din siya ng kaibigan ng tatay ko, at ilang beses na akong kumain kasama ko. Sa akin, siguradong makakabili ka ng kotse ng mas mura. Pilit na ngumiti si Duyuner at sinabing, Principal Exie, hindi ko ito kayang bayaran. Sa Porsche, makikita ko lang ito ng magkasama. Nang marinig ito ni Exie Tian, lalo siyang natawa, hindi bale, girlfriend kita, bibili ako ng isa para sa'yo. Sa tingin ko, bagay ang ugali mo lalo na sa pagmamaneho ng Panamera. Wow! Talagang mali. Principal Exie, tiningnan ko lang ang opisyal na website, at ang isang Panamera na kotse ay nagkakahalaga ng halos 1.3 milyon, ibinibigay mo ba talaga ito kay Teacher Do? Lumingon si Momomo at napabulalas. Nakita rin ng shopping guide sa tabi ko ang mga karatula. Gustong habulin ng lokal na tyrant si Cinderella, na isang magandang pagkakataon para makabenta ng kotse, kaya mabilis niyang sinabi, Sir, mayroon kaming bagong Panamera 3.0T, maaari naming subukan ito mamaya. Magmaneho ka, ang babaeng ito ay may kakaibang ugali, at talagang magiging isang magandang tugma sa pagmamaneho ng kotse na iyon. Ngumiti si Exie Tian at sinabing, Oo, Yuna, narinig mo ba ako? Ang isang babaeng katulad mo ay nangangailangan ng magandang kotse na makakapareha. Hindi na kinaya ni Duyuner. Nag-aalala siya kung kakayanin niya ang pag-aayos ng isang kotse na nagkakahalaga ng higit sa 1 milyong yuan kung nabangga niya ito. Principal Exie, huwag muna akong pagtawanan, hindi ko kayang bumili ng kotse. Hindi natatakot si Duyuner na pagtawanan at sinabi niya ng totoo. Ayos lang, huwag mong pag-usapan ang pag-maintain ng kotse, ako na ang bahala sa iyo sa kabuuan, mukhang magiliw si Exie Tian. Namula si Duyuner, tumakbo sa gilid ni Yefan, inabot ang kamay para hawakan si Yefan, at hiniling kay Yefan na tulungan siya. Si Yefan ay walang magawa. Siya at si Duyuner ay maaari lamang ituring bilang isang magkapatid na relasyon. Hinahabol ng isang lalaki si ate. Itaboy kaya siya ni kuya. Ito ay masyadong hindi makatwiran. Walang pagpipilian si Yefan kundi ang sabihin, huwag mong takutin si Yuner, ano ang tingin mo kay Yuner? Isang babaeng sumasamba sa pera. Ako, syempre hindi ko iyon sinasadya. Nagmamadaling depensa ni Exie Tian, gusto ko lang ibigay kay Yuner. The best of everything. Depende sa ginawa mo, imbes na ipagmalaki mo yun, di ba? Sabi ni Yefan. Malamig na sumangot si Exie Tian, gusto kong makita, anong klaseng sasakyan ang binili mo para kay Yuner? Sa sinabi nito, kinuha ni Exie Tian ang kanyang mobile phone at tumawag. Hindi nagtagal ay nakontak na niya ang manager ng 4S store, at pagkatapos ng ilang chat, ibinaba na niya ang telepono hindi nagtagal, dumating ang isang lalaking nakasuit at leather shoes, na mukhang matagumpay ang career. Nang makita ng ilang staff ng 4S shop ang lalaki, magalang nilang tinawag si Manager Liao. Tiningnan ni Yefan at ng iba ang tatak sa dibdib ng lalaki at napagtanto na ang pangalan nito ay Liao Jinhong. Siya ang general manager ng 4S store, at halatang isa siyang second-generation rich man. Kuya Exie Tian, hindi ka ba nagmamaneho ng Ferrari, bakit gusto mo pang bumili ng Porsche? Masiglang nakipagkamay si Liao Jinhong kay Exie Tian. Nang makita ng isang grupo ng mga tauhan na si Liao Jinhong ay nambobola kay Jie Tian, ang kanilang mga mata ay naging mas maalab, at ang kanilang mga ngiti ay naging mas masigla. Hindi naman sa gusto kong bilhin, ito ang paborito kong Miss Do. Gusto ko siyang bilhan ng Panamera. Magbibigay ng discount si Kuya Liao, di ba? Sabihin. Nang marinig ito ni Liao Jinhong, dali-dali niyang tinapik ang kanyang dibdib at sinabing, No problem, my own person, I will give you the purchase price. Kung kaya mong maghintay ng 1 buwan, bibigyan kita ng 10,000 na mas mura, pero hindi masama para sa iyo, kuya. Right. Haha, ang pangunahing bagay ay makita ka, Kuya Liao, paano ka hindi kumita sa pagbebenta ng mga sasakyan, at hindi mo kailangang mag-discount ng masyadong mahirap, nakakahiya maging kapatid, magalang na sabi ni Exie Tian. Nang makitang pamilyar ang dalawa, sabik na nagtanong si Momomo, Principal Exie, maaari ba akong makakuha ng diskwento sa aking 718? Lalong naging halata ang pagmamalaki sa mukha ni Exie Tian, at tumawa siya, Brother Liao, ang babaeng ito ay ipinagmamalaki ng ating huwahay, ang anak ng konduktor na si Muzusong, kung hindi mo siya bibigyan ng pakinabang. Nako! Pagkatapos ng sikat na pamilya, okay, dapat may discount para sa magagandang babae. Originally, 630,000, kaya ibebenta ko sa iyo sa reserbang presyo na 580,000. Walang pakialam si Liao Jinhong. Anyway, sa daan-daang libong sasakyan, hindi ako umaasa na kikita ako. Ngayon, ang pangunahing kita ng mga tindahan ng 4S ay nakasalalay pa rin sa post-maintenance at mga katulad nito. Nang marinig ito ni Momomo, masayang ngumiti siya at tumakbo sa tabi ni Yefan, Look Yefan, sinabi rin nila na maganda akong babae, at binigyan nila ako ng discount na 50,000 yuan. Umiling si Yefan at bumantong hininga. Gago ka, ang kotseng ito ay nagkakahalaga ng 580,000. Napatay ka. Kabanata 0303 Pinag-uusapan ng integridad.
0303. Pumapatay ng baboy. Paano iyon? Pinalaki ni Mumumo ang kanyang magagandang mata at nagtanong, sa tingin ko ay napakataas ng presyo. Hoy, naiintindihan mo ba ang mga kotse? Porsche 718,580,000 sa tingin mo mahal pa ba ito? Kung wala kang pera, sabihin mo lang ng diretsyo, sinasabing pumapatay ng baboy ang kapatid kong si Liao. Huwag kang mahiya dito. Ngumisi si Exitian. Hindi rin nasisiyahan si Liao Jinhong, Brother Exitian, nagtakda ako ng napakababang presyo para sa iyong mukha. Imposibleng magkaroon ng mas mababang presyo ang isang bagong kotse kaysa dito sa Huawei. Ganito pa nga itong kaibigan mo. Kung ang presyo ay masyadong mahal, ito ay magiging masyadong bullying. Kami ay Porsche, hindi isang iba't ibang tatak. Pinag-uusapan natin ang kredibilidad at kalidad, kaya imposibleng basta-basta magbigay ng mga presyo. Kuya Liao, huwag kang magalit, kasama ko ang taong ito. Hindi siya kaibigan, duda pa rin ako na gumagamit siya ng mga tusong paraan para dayin ang pabor ni Yuner, sinungaling siya. Naiinis na sabi ni Exitian. Principal Exi, hindi sinungaling si Brother Yefan. Kilala ko na siya mula pagkabata. Siguradong may dahilan siya para sabihin iyon, nag-aalalang sabi ni Du Yuner. Ang dahilan. Gusto kong marinig ang dahilan. Kung gusto mong manggulo dito, hindi vegetarian ang mga security guard natin. Nakita na ni Liao Jinhong na si Yefan ang karibal ni Jie Tian sa pag-ibig, kaya wala siyang balak na guluhin si Yefan. Masungit din. Inilabas ni Yefan ang kanyang mobile phone, nagpadala ng mensahe sa kanyang sarili, at pagkatapos ay sinabi, itong 718 ay na pre-order, mayroon bang 718 dito? Ha. Tumawa si Liao Jinhong pagkatapos marinig ito, ano ang alam mo? 718 ba ito? Anong tinatawa-tawa mo, tinatanong ko kung meron ka. Nag-isip si Yefan, wala pang 1,000 sasakyan sa mundo, at normal lang kung wala ka nito. Kalokohan, syempre hindi. Sino ang makakabili ng kotse na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon dito? Sinabi ni Liao Jinhong, kung ayaw mong bilhin ito, umalis ka kaagad. Gusto talaga ng kapatid kong si Exitian na bumili ng kotse para sa kagandahang ito, ikaw anong ginagawa mo dito? Hindi sumagot si Yefan, ngunit nagpatuloy sa paglalakad papunta sa exhibition area, at pagkatapos ay itinuro ang isang puting Porsche 711 sa loob. Iyan ang Turbo S mula sa 911, hindi rin masama iyon. Lumingon si Yefan at sinabi kay Du Yuner, ano sa palagay mo, Yuner? Ni hindi makapag-react si Du Yuner nang marinig niya ito, Ako. Hindi ko maintindihan. Sa tingin mo ba mukhang maganda ang kotseng iyon? Tanong ni Yefan. Maganda, matapat na sabi ni Du Yuner. Ngumisi si Yefan, kung sa tingin mo ay maganda ito, bilhin mo. Pinaikit ni Exitian ang kanyang mga mata, Brother Liao, naaalala ko na ang mga turbo ng Porsche 711 na ito ay nagkakahalaga ng mga 2.8 milyon, tama ba? Oo, Kuya Exitian, kung gusto mong bilhin ito, maaari pa rin akong gumawa para sa iyo. Diskwento, ngunit ang kotseng ito ay walang gaanong diskwento, sabi ni Liao Jinhong. Humakbang si Exitian, tumingin kay Du Yuner ng buong pagmamahal at sinabing, Yuner, kung gusto mo, bibilhan kita ng kotse na iyon, hindi mo na kailangang harapin ang taong ito sa hinaharap, hindi kanya kayang bigyan ng kaligayahan. Mabilis na umiling si Du Yuner, hindi. Principal Exi, hindi ko gusto ang kotse na iyon. Hindi ko kayang bilhin ito. Masyadong mahal ang 2.8 milyon, at hindi ako kikita ng ganoon kalaking pera sa kalahati ng buhay ko. Sinabi ni Yefan, Yuner, huwag kang makinig sa kanilang kalokohan, napakamura ng kotse na iyon, at mabibili mo ito sa isang buwang sweldo. Huwag kang mahiya dito. Naiinis na sinabi ni Exitian, kahit na higit sa 2 milyon, maaari ko pa ring gastusin ito para kay Yuner. Hindi tulad mo, dito lang ako marunong magpaputok ng baril. Yefan squintang, wala sa negosyo ko kung magkano ang gusto mong gastusin, ngunit kapag sinabi kong mura ito, mura lang. Nena si Liao Jinhong at hahanap na sana ng security para itaboy si Yefan palabas, ngunit tumayo ang kanyang cellphone. Nang makita ito ni Liao Jinhong, bahagyang nagbago ang kanyang mukha, at pagkatapos ay sumenyas siyang maghintay sandali, at pumunta siya sa gilid para sagutin ang telepono. Pagkaraan ng wala pang 1 minuto, naglakad pabalik si Liao Jinhong, ngunit ang kanyang mukha ay medyo mapatla, ang kanyang mga mata ay medyo mahiyain, at hindi siya nang ahas na tumingin kay Yefan, na parabang siya ay pandak. Kuya Liao, okay ka lang ba? Laking gulat ni Exitian, bakit biglang nalanta ang lalaking ito? Hindi. Okay lang, walang pag-aatubili nang umiti si Liao Jinhong, at tahimik na tumayo ng kaunti palayo kay Exitian, hindi nang ahas na lumapit. Same time na sinabi ni Yefan kay Du Yuner, Yuner, makinig ka sa akin, bilhin mo lang ang kotseng iyan, dapat kaya mo, at kaya mo. Brother Yefan, itigil ang paggawa ng gulo, alam kong maaari kang kumita ng pera, ngunit hindi ko matatanggap ang gayong kamahal na regalo. Mabait ka sa akin, naiintindihan ko sa aking puso, ngunit hindi mo kailangang gumastos ng hindi makatarungang pera na iyon.
Sino bang nagsabing gusto kong bilhin ito para sa iyo? Ikaw mismo ang bumili. Di ba 911 hindi mo ba makuha ang pera? Tanong ni Yefan. 9. Ilan? 911. Natigilan si Duyuner sa kinauupuan, kumikislap ng ilang beses ang kanyang maningning na mga mata. Brother Yefan, may lagnat ka ba? Ilang empleyado ng 4S shop na katabi nila ang nagtakip din ng bibig. Ngumisi siya, iniisip na nakakatawa talaga si Yefan. Natawa din si Exitian. Yefan, mentally retarded ka talaga. Sa tingin mo ba 911 yuan lang ang halaga ng 911? Ibig sabihin, 718 yuan lang ang 718. Bulong din ni Mumumo. Sabi ni Duzo, Yefan, huwag kang manggulo, bumili na lang tayo ng kotse. Umiling ang isang grupo ng mga tao, ito ang unang beses na nagkita sila, at hindi na raw kailangan ng 4-digit na presyo para makabili ng Porsche. Ngumiti ng masama si Yefan at tumingin kay Liao Jinhong, Manager Liao, kapag nagnenegosyo, kailangan mong maging tapat. Sabihin mo ang totoo, ito ba ay 911? Naging berde ang mukha ni Liao Jinhong. Nanginginig ang mga kalamnan sa kanyang mukha, at ang kanyang ngiti ay nagpakita ng isang ngiti na mas pangit kaysa sa pagyak. Oo, Mr. Ye, ako lang. Ay talagang nagkamali, ang kotseng ito ay 911. Para sa isang sandali, ang buong exhibition hall ay tila patay na tahimik. Ilang katulong sa tindahan ang nakatitig sa general manager na natulala, iniisip kung naubusan ba ng oxygen ang manager, at kahit isang shopping guide na nagpapakilala ng sasakyan ay nahulog ang kanyang brochure sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Duyuner at Mumumo, lahat ay hindi kapanipaniwala. Naghinala si Exitian na mali ang narinig niya, at nagtanong sa walang boses na boses, Kuya Liao. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Nahuli ka ba ni Yefan? Ang Porsche 911 ay nagkakahalaga ng 100,000 yuan. Ito ay Turbo S. Ibinigay din ito ni Liao Jinhong, at sinabing may seryosong mukha, hindi ko alam ang tungkol sa mga bahay ng ibang tao, ngunit sa aming tindahan, ang kotse na ito ay numero ng 911, at nagulat lang ako ng maling presyo. Tumango si Yefan na may kasiyahan, Manager Liao, nabalitaan ko na ang iyong tindahan ay magbibigay pa rin ng lifetime warranty at libreng maintenance, tama ba? Kinagat ni Liao Jinhong ang kanyang mga ngipin, bagamat dumudugo ang kanyang puso, sinabi pa rin niya, oo. Tama. Basta ito pagkatapos mabili ito ni MS Do, kami ang mananagot sa anumang problema sa sasakyan, at magbibigay kami ng libreng maintenance bawat taon. Kabanata 0304 tama ang hula mo. 0304. Hinarap ni Yefan si Duyuner at inilahad ang kanyang mga kamay, tingnan mo Yuner, hindi ko ito kalokohan, umami na si Manager Liao, hindi ka man lang makakakuha ng higit sa 900 yuan, tama ba? Bagamat hindi nilinaw ni Duyuner ang what the hell is going on, ngunit alam ko rin na malamang na gumamit si Yefan ng ilang paraan para gawing kumpletong presyo ng repolyo ang 2.8 milyong sasakyan na ito. Brother Yefan. Bagamat kaya ko ang presyo, masama ba ito? Nag-aalangan pa rin si Duyuner. Sumimangot si Yefan, at medyo nadismaya ay nagsabi, Yuner, sa tingin mo ba nasusukat sa pera ang relasyon natin? Kung sa tingin mo, kung bibigyan kita ng regalo, kailangan mong gumamit ng pera para kalkulahin ito, iyon ay hindi ba ibig sabihin na ang relasyon natin ay hindi katumbas ng halaga ng ganoong sasakyan? Hindi. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Natakot si Duyuner na baka talagang malungkot si Yefan, at mabilis na sinabi, bibili lang ako, kaya ko. Oo. Tuwang-tuwa si Mumumo, ngunit wala siyang pakialam sa ginawa ni Yefan, mabilis niyang kinuha ito kung mura, kaya sumigaw siya, Manager Liao. Kayang-kaya ko ang 911. Papalitan ko rin ito. Buksan ang 911. Sino ang nakakaalam, nang hindi hinintay na pumayag si Manager Liao, tinusok ni Yefan ang noo ng babae. Halika na nga. Bakit ka nagmamaneho ng 911 sa murang edad mo? May 718 ka lang, hindi mo na mapapalitan. Sabi ni Yefan. Nagpout ng masama si Mumumo, I hate it. Anyway, $200 lang ang kulang, at hindi mo ako hahayaang baguhin ito. Gayunpaman, lubos na nasisiyahan si Mumumo na makabili ng Porsche na may 718 yuan. Nang marinig ni Exitian ang ganoong pag-uusap, malapit na siyang mag-collapse, at sumigaw siya ng galit, Liao Jinhong. Bobo ka ba? Nagbebenta ka ba ng Porsche sa halagang ilang daang yuan? Hindi ka na nagnenegosyo. Hindi natuwa si Liao Jinhong nang marinig niya ito, Jitian, magkakilala kayo ng tatay ko, pero hindi tayo ganoon kapamilya, di ba? Hindi mo kailangang mag-alala kung paano ako magnenegosyo. Ako, ikaw. Nagngagat ang ngipin ni Exitian. Napabuntong hininga si Liao Jinhong, mas mabuting lumabas ka at magpahangin. Kailangan ko pa ring tanggapin sina Mr. Ye at Miss Do para dumaan sa mga pamamaraan para sa pagbili ng kotse. Okay. Malulugi ka. Gawin mo ang gusto mo. Si Exitian Fei ay sasabog na sa galit, at pagkatapos bigyan ng galit na tingin si Yefan, tumalikod siya at naglakad palabas.
Sa sandaling umalis si Exit Tian, walang magawang umiling si Liao Jinhong. Tahimik siyang nagpadala ng text message kay Exit Tian, at pagkatapos ay abala siya sa paggawa ng mga formalidad para kina Du Yuner at Mumumo. Matapos bilhin ng kotse, ang dalawang batang babae ay talagang gumastos lamang ng ilang daang dolyar upang kunin ang bagong kotse. Ngunit hindi alam ni Du Yuner kung saan ipaparada ang sasakyan, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang magmaneho papalayo pansamantala, habang si Mumumo ay masayang nagmaneho ng kanyang bagong sasakyan pauwi. Bago umalis, hindi niya nakalimutang anyayahan si Yefan sa hapunan sa ibang araw. Nang maglakad sina Yefan at Du Yuner papunta sa parking lot, si Exit Tian ay humihitit ng sigarilyo, nakatayo sa tabi ng Ferrari, nakatingin sa dalawa na may malungkot at ayaw na mga mata. Ayaw din siyang kausapin ni Yefan, kaya naghanda sila ni Du Yuner na sumakay sa kotse. Gayunpaman, mabilis na naglakad si Exit Tian kay Yefan at sinabi sa malalim na boses, "Alam ko na, may kinalaman ka kay Zisulin." Lumingon si Yefan at ngumiti, "So ano?" Mga katotohanan sa itaas, ang mensaheng ipinadala ni Yefan ay para kay Ning Zimo. Kahapon, inilipat ni Shang Guanqi ng pamilya ni Shang Guan ang mga asset ng Feiyun Pavilion ng Huahay sa Zisulin para sa direktang pamamahala, kasama ang 4S store na ito. Naalala rin ito ni Yefan, at hiniling niya kay Mumumu na pumunta dito para bumili ng kotse. Sa utos ni Ning Zimo, ang boss behind the scenes, si Liao Jinhong, ang manager dito, at syempre sinabi ni Yefan ang presyo, ibebenta niya ito. Sa madaling salita, sarili kong tao ang pumupunta para kunin ang kotse, at pareho ang presyo. Minamaliit kita noon. May ganitong relasyon pa pala kayo, pero hindi ko isusuko si Yuner dahil dito. Mukhang persegido si Exit Tian. Lumapit si Yefan at sinabi sa mahinang boses, kalayaan mo na ang habulin si Yuner, ngunit huwag mong isipin na pumunta sa lugar ni Yuner para harangan siya. Kung gagawin mong hindi komportable si Yuner, hindi magiging pareho ang buhay. May problema sa trabaho. Nangangako ako, wala kang pagkakataong magsisi. Nakaramdam ng matinding pressure si Exit Tian, na nagparamdam sa kanyang puso na para siyang masusuffocate. Ikaw, tinatakot mo ba ako? Hindi alam ni Exit Tian kung bakit, ngunit wala siyang ganang tumingin kay Yefan. Tumingin si Yefan sa kanya ng walang laman, congratulations, tama ang hula mo, tinatakot kita. Matapos itong marinig ni Exit Tian, naninigas ang kanyang buong katawan, ngunit hindi siya nang ahas na pabulaanan ng isang salita. Hindi na nagsalita pa si Yefan, tumalikod at sumakay sa kotse, at umalis. Nang makarating ang sasakyan sa kalsada, si Du Yuner, na nakaupo sa copilot, ay medyo pagod na nagsabi, "Brother Yefan, okay lang ba ito, masyado ba akong natatanggap na kabaitan mula kay Sister Ning? Bakit, gusto mo bang suklian ang iyong kabutihan? Kung ayaw mong magbitiw, pumunta sa Zia Tea House, at magkakaroon ng maraming kasama si Ninger," nakangiting sabi ni Yefan. Galit na sinabi ni Du Yuner, "Madali mong sinabi, sa palagay ko ay talagang wala akong silbi, wala akong magagawa, at palagi akong nakakakuha ng napakaraming benepisyo." Ngumiti si Yefan at sinabi, "Yuner, may kotse ka na ngayon, hindi masyadong magandang tumira sa apartment ng girong yun, hindi maganda ang garahe, at masyadong luma ang lugar, hahanap ako para sa iyo ng isang high-end na pinalamutian na bahay malapit sa paaralan. Ah, gusto mo bang bumili ng bahay? Kuya Yefan, hindi ko na talaga kaya." Labis na takot si Du Yuner na nadama niya na masyadong exaggerated na magkaroon ng bahay at kotse sa isang araw. Ngunit walang pakialam si Yefan, nang maalala na may maganda at pinalamutian na real estate malapit sa Huahay Higaw, diretso niyang dinala ang babae para maghanap ng kwarto. Nang bumaba siya sa kotse sa labas ng opisina ng pagbebenta, hindi na napigilan ni Du Yuner si Yefan, tulad ng galit na maliit na manugang, sumunod siya sa likod ng puwitan ni Yefan. Lumingon si Yefan at nakita ang kanyang anak na nagpout, hindi alam kung tatawa o iyak, "Yuner, lahat ng iba ay sabik na magkaroon ng bahay at kotse, mas mabuti ka, hinahamak mo pa rin ako kapag binili mo ito para sa iyo. May mga kamay at paa ako. Kung gusto ko ng bahay o sasakyan, ako mismo ang kikita. Ano ang pinagkaiba ng pagbibigay mo sa akin ng lahat ng ganito at pagbibigay sa akin ng limos? Napakawalang kwenta ko, gusto mo bang ibigay mo ang lahat?" Nenas si Du Yuner. Sabihin. Napabuntong hininga si Yefan, "Yuner, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang bagay sa buhay?" "Ano? Ito ay kaligayahan," sabi ni Yefan, "mayroon kang bahay, kotse, pera, hindi nangangahulugan ito na magiging masaya ka. Kung gayon bakit mo ibinigay sa akin ang mga bagay na iyon?" Nagtalo si Du Yuner, "Wala akong pakialam sa mga bagay na ito. Kung mahirap ka, magiging mahirap ka. Anyway, ulila tayong lahat, at wala pa tayo mula noong tayo ay bata pa. Sanay ka na ba?" Umiling si Yefan, "Alam kong hindi ikaw ang uri ng babae na sumasamba sa pera, ngunit dahil wala kang pakialam, bakit kailangan mong pakialaman na ibigay ko ito sa iyo?" "Ako." Tumigil sa pagsasalita si Du Yuner, ngunit umiling. Umiling, hindi ganoon kadali. Kahit na wala akong pakialam, ang iba ay gagawa ng mga irresponsibleng komento. Kabanata 0305 Balo. 0305. Yuner,
Takot ka lang, takot sa ilang walang katuturang tao, pagchichismisan ka, di ba? Tanong ni Yefan. Mahinang sinabi ni Duyuner, kung magdadrive ako ng multi-million dollar na kotse papunta sa trabaho, tiyak na sasabihan ako ng mapagmalasakit, o kung anuman, at magagalit ako kapag naiisip ko yun. Actually, ginugulo mo lang sarili mo, kasi maganda ang sasakyan mo at maganda ang bahay, gagawa sila ng irresponsibleng remarks about you, tapos hindi sila worth your friendship. Ang mga taong same time na tinatrato ka ay magiging masaya lamang para sa iyo na mamuhay ng isang magandang buhay. Kung ipapaliwanag mo ito ng malinaw, natural din silang maiintindihan. Bakit mo pinapagod ang sarili mo para sa mga taong hindi ka naman talaga pinapahalagahan? Inabot ni Yefan at hinawakan ang mukha ng batang babae, gusto kong makita kang mamuhay ng mas magandang buhay, kaya ko rin ako ay napakasaya, at sa palagay ko lahat ng nasa orphanage ay sisang-ayon sa aking diskarte. Tumingin si Duyuner kay Yefan ng mahabang panahon, at sa wakas ay bumantong hininga, okay. Hindi ko masabi sa iyo. Pero maliit lang talaga ang bahay. Kung mas malaki ito, sayang ang mamuhay akong mag-isa, at hindi madaling linisin. Nakangiting tumanggo si Yefan, at sinabing, kung hindi ito maliit, hindi mahalaga kung ito ay mas malaki. Kung ito ay isang malaking bagay, lilinisin ko ito para sa iyo. Kailan? Narinig ito ni Duyuner, medyo nanginginig ang kanyang puso, at nagtanong siya sa mahinang boses, Brother Yefan, ikaw ba? Pupunta ka ba para makita ako? Anong kalokohang tanong, syempre pupunta ako sa iyo, ikaw ay nasa apartment ng guro, lahat ay mga babaeng guro, hindi ako masyadong comfortable, ngunit kung lilipat ka, nakikita kitang madalas na magkasamang kumain. Nakangiting sabi ni Yefan. Itinikom ni Duyuner ang kanyang mapupulang labi at sinabing, bigla niyang naramdaman na ang pagbili ng bahay ay isang magandang ideya. Pumasok ang dalawa sa sales office, at mabilis silang binati ng isang sales lady. Nang magtatanong pa sana siya, si Yefan ay nasa kawalan ng ulirat, dahil ang kanyang mga mata ay tumama sa isang figure na ikinagulat niya. Sa tabi ng isang patag na mapa sa bulwagan, isang puting babae na may kayumanggi pulang buhok, na mukhang nasa 30s, ay nakikipag-chat sa sales lady sa English na may Central Asian accent. Ang babae ay nakasuot ng khaki trench coat at walang makeup. Mas madidilim ang kanyang facial features, at siya ay may estilo ng isang babaeng Central Asian, ngunit ang kanyang mukha na walang makeup ay napakasimple. Salina. Nag-alinlangan si Yefan at sumigaw. Ang brown red-haired white na babae ay nagulat, dahan-daang ibinaling ang kanyang ulo, at tumingin kay Yefan nang hindi inaasahan, lulusi. Nagmamadaling sumabad si Yefan, Salina, ikaw talaga, tawagin mo ako sa pangalan kong Chinese. Yefan. Tila nag-react lang si Salina, at nagulat siya, Yefan. Ikaw talaga. Nasa Huahay ka ba talaga? Oo, kailan ka pa dumating? Ngumiti si Yefan at pinaharap si Duyuner. Dumating ako noong nakaraang araw at nagpaplanong magrenta ng maayos na bahay at dito muna ako tumira. Nagtataka si Salina kay Duyuner, Yefan, girlfriend mo ba ito? Tinanggap ni Yefan, hindi, Duyuner ang pangalan niya. Siya ay isang nakababatang kapatid na babae na nakilala ko sa welfare home noong bata pa ako. Ngayon, sinasamahan ko siya upang makita ang bahay. Salina, gusto mong pumunta sa akin at magtanong tungkol sa puno ng elepante. Well, mapait na ngumiti si Salina, plano ko siyang patawarin. Kaya, gusto kong pumunta sa Huahay para hanapin ka, hanapin ang kanyang sementeryo, at samahan siya. Tanong ni Yefan, paano ang iyong trabaho? Iniwan ko na ang trabaho ko. Masyadong maraming bagay ang nasa isip ko, at wala akong magawang magsaliksik. Gusto ko lang manahimik ng ilang taon, napabuntong hininga si Salina. Kapatid na Yefan, sino ang babaeng ito? Nagtataka na tanong ni Duyuner. Sinabi lang ni Yefan, ito ang balo ng isang matandang kaibigan ko. Natural, hindi masasabi ni Yefan na ito ang asawa ni Ganesha noong nabubuhay pa siya. Karamihan sa mga tao sa mundo sa ilalim ng lupa ay hindi alam na may asawa si Ganesha. Bagamat ilang taon ang agwat ng edad ni Salina at Ganesha, sila ay sobrang mapagmahal. Sa pagkakaalam ni Yefan, bago nag-aral ng Ankh si Ganesha, ang dalawa ay malapit sa isa't isa. Nang maglaon ay nalulong si Ganesha sa Ankh, at si Salina ay isang siyentipiko sa isang formal na institusyong pang-agham na pananaliksik. Nagkasalungat ang values ng dalawa na naging dahilan ng pagkasira ng kanilang relasyon. Salina, baka madismaya ka. Ang puno ng elepante ay walang libingan. Gusto niyang i-cremate ko siya, at ang abo ay iwiwaisak sa dagat. Nang hihinayang sinabi ni Yefan, noong aalis siya, sinabi niyang gusto kanyang makita muli. Ibinuka ni Salina ang kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay agad na namula, paano ito? Hindi ko alam. Umiling si Yefan, alam ko rin na maaaring mahirap itong tanggapin, ngunit wala talaga siyang libingan. Napatulala si Salina saglit, pagkatapos ay ngumiti sa sarili, siguro ito ang parusa ng Diyos para sa atin. Kung ganoon, Yefan, hindi ako aalis ng nagmamadali, kukunin ko itong bakasyon sa Siagwo. Magrenta ng apartment dito sandali. At least may mga dating kaibigan na katulad mo dito.
Okay lang na ilibot mo ako paminsan-minsan sa Ziaguo, di ba? Ngumiti si Yefan at sinabing, may asawa na ako ngayon, basta ang asawa ko ay hindi opinions, sa tingin ko ayos lang. Kasal na kayong lahat. Diyos ko. Kung kumalat ang balitang ito sa underground world, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang mag-uusisa, kung sino ang nobya. Masigasig na sabi ni Salina, kung may pagkakataon ka, ipakita mo sa akin. Napakabilis nilang magsalita ng English, at hindi ito masyadong naiintindihan ni Duyuner, kaya nataranta lang siya, at pakiramdam niya ay marami talagang naging kaibigan si Yefan. Alam ng sales lady na narito ang magkabilang partido para bumili ng bahay, kaya naging mas matulungin siya, at direktang nagrekomenda ng 2 apartment na pinalamutian ng pino, isang palapag na magkaharap. Nag-isip si Yefan, si Duyuner ay karaniwang nakatira dito mag-isa, at mabuti na si Serena ang kasama niya, kaya tinanong niya si Serena kung gusto niya. Tila gusto ni Salina si Duyuner, isang simpleng babae, at sumang-ayon na may hajijek. Alam ni Yefan na sa Scientific Research Institute sa Magnesium, si Salina ay isang high-income scientist sa cutting-edge field ng physics, kaya hindi naman siya masama, kaya hiniling niya sa kanya na huminto sa pagrenta at bumili na lang ng isang set. Matapos pumirma ng iba't ibang kontrata sa pagbili ng bahay, umalis na ang tatlo sa sales office at nagplanong mag-afternoon tea muna. Sa halos buong araw, hindi pa kumakain sina Yefan at Duyuner. 3 araw pa lang sa Huahay si Salina, at nagulat siya nang makilala niya si Yefan. Natural, mas gusto niyang makipag-chat. Lumapit ang tatlo sa malapit na coffee at western restaurant at umorder ng makakain at maiinom. Ang paksa ng Yefan at Salina ay natural noong mga araw bago ang pagkamatay ni Ganesha. Ang puno ng elepante ay labis na nagsisisi noong panahong iyon. Nadama niya na kahit na talagang magtagumpay ang Ankh, hindi magandang bagay para sa mga tao na mabuhay magpakailanman. Maaaring magkaroon ng higit na kaligayahan sa buhay, ngunit mayroon ding mga paakit at pagpapahirap na palaging sasamahan. Kaya't pinili niyang mamatay ng dahan-dahan at namatay sa tabi ko. Umiling si Yefan sa emosyon at sinabing, pagkaalis niya, ginawa niya akong tanga. Ang Ankh ay isa lamang teorya, ngunit maraming tao ang naniniwala na ito ay totoo. Bakas sa mga mata ni Salina ang pagkamuhi, kapatid niya yun, tama. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Nisa, nagtaksil sa kanya, kung hindi niya direktang pipiliin na magpakamatay sa depresyon. Siyempre, may responsibilidad din ako, kilala ko na siya may psychological problem, pero hiwalay pa rin ako sa kanya, at mamamatay tao din ako. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.